Ngayong araw nga mga momshi ay pupuntahan namin ng maaga yung shop namin dahil nagsabi sa akin yung staff ko na hindi daw siya makakapasok ngayon kasi nilalagnat daw siya. So ito na nga mga momshi, another day, another mini vlog na naman tayo for today's video. Maaga nga akong naligo at nag-ayos para maaga ko ring mabuksan yung shop namin at sakto wala naman pasok yung dalawang bata kaya available ako at pwede kong palitan yung staff ko ngayon. So mga 8:30 ng umaga pa nga lang ay bumiyahe na agad kami at 9 o'clock kasi yung opening ng aming shop. Pero nagulat nga ako dahil sobrang traffic talaga ngayong umaga sa highway. At unusual nga ito at baka may hindi magandang nangyari sa daan kaya sobrang haba talaga ng traffic. Kaya naisipan kong dumaan sa ibang ruta para naman maaga kaming makarating sa shop. Pero mas naging worse pa nga yata to mga momshi dahil mas traffic pa nga sa dinaanan ko. Diyos ko. Sa mga oras nga na yan ay gusto ko nang paliparin yung sasakyan dahil nangihinayang nga ako sa mga customers na maaaring dumating. Anong oras na po? 10 o'clock na. Hindi pa ako nakakapagbukas ng shop. Sakto pa talaga. Ayan, ang dami talaga. Talagang ano, bumper to bumper talaga ngayon sa loob. Kahit sa loob sobrang traffic. Bandang mga alas 10 na nga kami nakarating sa shop mga momshi at sobrang late na nga kami at halos isang oras at kalahati nga kami na stuck dahil sa traffic na dapat 15 minutes drive lang. Anyway, pagdating namin sa shop ay binuksan ko na nga agad ito tapos inayos ko na rin yung mga dapat ayusin. Hindi na nga rin ako naglinis pa dahil bago isinara ng staff ko ito kagabi ay nilinis muna niya lahat ng mga kagamitan at yung buong shop. Daladala ko nga rin yung mga in-order ko na gamit para sa aming shop at nilagay ko nga muna ito sa cabinet at bubuksan ko na nga lang ito kapag nagkaroon ng free time. Kinuha ko na nga agad yung inventory book ko para i-check lahat ng mga items at ng mga resibo bago kami magkaroon ng customer. So ito yung everyday routine ko, ang pag-check ng inventory kung nagtatali ba sa sales namin sa everyday. Are you sure you have money to pay for that one? Pagdating nga ng lunchtime, may sunod-sunod nang dumating yung mga customers namin and mostly mga students yung mga nagiging customers namin sa araw-araw. Nung natapos na nga kumain yung students, ay agad ko nang hinugasan yung mga iba pang kagamitan namin para kapag may pumasok ulit na customer ay ready to use na ulit yung mga pot at yung mga noodles drainer. Dumating nga rin si Mamila at sakto, dinalhan niya kami ng lunch at binilhan niya nga rin kami ng milk tea at french fries sa mga bata. Kapag lunchtime talaga ay sobrang busy at napupuno talaga yung shop namin at mag-aalas 2 ay doon pa lang kami nakakapag-lunch. Dahil nga wala yung staff ko ngayon ay maaga akong magsasara at bandang mga 4 PM ay sinara ko na yung shop dahil may gagawin pa ako sa bahay. Bago ko nga sinara ito ay nilinis ko muna lahat para kinabukasan ay ready na ulit yung shop. Ito nga lang pala yung medyo mahirap kapag nag-iisa lang yung staff mo kasi kapag may ganitong scenario ay kailangan mo talagang ikaw muna ang pumalit habang hindi siya available. As of now kasi ay isang staff nga lang munang afford ng aming business pero soon ay nagpaplano na rin kaming magdagdag pa ng staff. Inagahan namin yung uwi sa bahay ng mga bata kasi kailangan pa nilang mag-review dahil kinabukasan naman ay mag-e-exam sila at kailangan talaga nilang tumutok sa kanilang mga lessons. So pag uwi nga namin ay nagluto na agad ako ng aming dinner at ang lulutuin ko lang ay gulay na ginisang toge. Dumaan nga muna kami sa palengke kanina at namalengke ng pwedeng lulutuin para ngayong gabi. Gulay na nga lang yung naisipan kong lutuin para mabilis lang at para makakain na din kami agad. Nung natapos na nga akong magluto ay tinawag ko na din yung dalawang bata at habang kumakain nga sila ay naalala ko nga na bumili din pala ako ng prutas kanina kaya magbubukas ako ng mangga para sa aming panghimagas. So yun lang naman yung kwento ko for today's video mga momshi. Oh, siya nawa, babush.